Mahigit 20 na ang kaso ng mga biktima ng paputok sa East Avenue Medical Center kahapon pa lang. Kumustahin natin ang sitwasyon doon ngayon. May live report ang kasama nating si Ivan Maylina. Ivan? Yes, June, sa katunayan, yung bilang na nabanggit mo, masigit pa dyan, 33 mula pa lamang nitong alas 12 ng hating gabi naitakbo ng mga kaso dito sa East Avenue Medical Center. At ang running total, June, na 71 as of this time dito sa East Avenue ay mas mataas ito kumpara sa naging mga bilang ng kaso nila nitong nakaraang taon. Para sa karagdagang detalye, kaugnay na naging dagsa ng mga pasyente dito sa EAMC, kausapin natin Dr. Cheryl Tagiling. Siya ang Chief President na naka-duty ngayon dito sa East Avenue. Dr. Tagiling, good morning. Happy New Year sa inyo. Good morning po, sir. Happy New Year din po. Kumusta po ang naging pagdating nitong mga pasyente natin? You were telling me kanina parang magiging mas mataas this year ang mga bilang ng kaso natin. Yes, sir, tama po yun. Kasi kumpara po last year na we had a total of 79 from December 21 to January 5. 79 lang po yung naitala. Ngayon po is 71 na po. So, posible po na tumaas pa po yung bilang ng mga firecracker-related injuries na pupunta dito sa hospital namin. Ano pa ho yung mga in-expect natin? I mean, yearly meron pa ba tayong in-expect na spike in number on the first day of the new year? Di natin masasabi, sir, kasi nung nakaraan, staggered yung pagdating ng mga patients. Tapos ngayon, during the celebration, dagsa na sila. So, iba-iba yung pattern ng pagdating ng mga pasyente natin. Ano yung nature ng mga injuries na tinreat natin dito, Doc, in the last 6 hours? May mga blast injuries sa kamay, sa mata, and sa mga sa lower extremities. Meron naman ba tayong mga medyo critical ang condition ngayon? Meron tayong talagang binabantayan at this time? Sa ngayon po, sir, we only have 3 admissions dun po sa mga dumating since madaling araw. 3 po yung na-admit, 2 po is yung sa tama nila sa kamay na scheduled for OR. Then yung isa po yung tama sa mata, yung 13-year-old. So, kailangan din na ma-observe. At maliban po dyan, yung mga non-firecracker-related injuries, yung mga kaibigan natin na sosobrahan yata ng mga ganong kaso. Yes, sir. Tama po yun. Marami pa rin pong dumarating na mga ganong klaseng insidente. Mga trauma, vehicular accident, mga nagbubugbugan, manahulog. Okay, Doc, mananatili naman yung code white alert natin until what day? And of course, we can assure the public na mananatili tayong handa na tumugon sa kanilang mga pangailangan. Yes, sir. Nasa code white po kami until January 6 yung namin. So, nandito po kami 24 hours na nakatao. Marami pa rin pong nakatao dito sa ER namin para tumugon sa mga pasyenteng darating. Dr. Tagiling, thank you and Happy New Year. At yan ang sitwasyon nga, as of this time, 71 tayo, 79 yung total ng January 5. So by all indications, may exceed po natin yung numbers from last year dito sa East Avenue Medical Center.